Ito po ang magiging topic natin for today. 50 million nawawala sa loob mismo ng PCO. Aha, ba't hindi to? Breaking news po yan mamaya, pag-uusapan natin yan. At para saan yung 50 million na yon? Saan napunta? Bakit nawala? Sinong kumuha? Mamaya pag-uusapan natin yan isa-isa. Pangalawa, eto matindi. Nagkakalaglagan na. Unti-unti nang nagsisilipat. Natatakot na sila, kinakabahan na sila sa kalalagayan ng bansa natin, kaya iniiwan na yung barko. Pangatlo, eto, political analyst. Alam nyo kung ano sinasabi ng mga eksperto? Patapos na si BBM. Mamaya pag-uusapan natin yan. Pang-apat, mali ang hingin natin ang drug test kay BBM. Bakit mali? Sigaw ka ng sigaw ng hair follicle test. Mali yun. Pag-uusapan natin. Bakit mali? At ano ang dapat nating gawin? Panglima, si Claire ang dapat magpa-test. Bakit din? Mamaya po, yan ang mga tatalakayin natin. Pero matagal po tayong nawala dahil naging busy po tayo sa naganap na rally. Magkakabalitaan po tayo at alam ko nakapanood kayo ng ating mga programa sa SMNI. Sinubaybayan natin yung rally, nagpunta rin tayo, no? Kaya medyo natagalan tayo. Pero ngayon, balik na po tayo sa ating regular programming dito sa ating channel na Coach Oli. Huwag pong kakalimutan, i-like po itong vlog na ito. At sana doon sa mga hindi pa po subscriber ni Coach Oli, dito sa channel na ito, i-check nyo. Kung nakalagay dyan, Coach Oli News PH, legit po yun sa akin. Like nyo po, okay? Okay. Like and subscribe. Di na po natin pagtatagalin dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Ito, kapapasok lang. Tingnan po muna natin. Dito tayo magsimula. Nako, pambihira. Sige, basahin po natin ito po ay post ni Rowena Guanzon, Attorney Guanzon. Ang sabi niya, kumabig na si Tulfo. Ramon Tulfo, anong sabi ni Ramon Tulfo? Lumabas na. Natanggal si dating Secretary J. Ruiz ng Presidential Communication Office dahil sa nawawala ang 50 million sa kanyang vault. Pambihira. Ako nagtatanong lang Hindi natin alam kung fake news to, pero hindi naman siguro ito fake news kasi si Attorney Guanzon na nag-post nito sa Facebook niya. Nakita niyo may blue check pa, 'di ba? Tingnan natin, Post to ni Ramon Tulfo, may blue check. Ayan. Pinost din ni Attorney Guanzon. Ayan. Discuss natin ba? Matindi, Bakit may 50 million sa vault ni J. Ruiz? Ito si J. Ruiz, kaklase namin to. Magkakaklase po kami. Ako, si Attorney Vic Rodriguez at saka to si J. Ruiz. Magkakaklase kami nung high school. So, hindi ko akalain na magiging connected din to sa politika, no? Pero, tanong, bro, bats, totoo ba ito? Pangalawang tanong, totoo ba itong post mo, Ramon Tulfo? Kasi alam naman natin din to si Ramon Tulfo, isa rin tong fake news. Binabalita lang natin kung ano yung sinasabi niya. Kaya bibigyan natin ng komentaryo. Pangalawang tanong, J. Ruiz, totoo ba ito? At kung totoo ito, bakit kami 50 million dyan sa vault na yan? At bakit nawawala? Di ba? Pangatlong tanong, parang bumaligtad ka, Ramon Tulfo. Ikaw ba tanong lang din to kay Mon Tulfo, ikaw ba may sayad na talaga? Dahil nagulpi ka ni Claudine, munti ka pang magulpi ni BP Sara. Baka may sayad na yung utak mo. Kaya na, hindi na malaman kung anong ibabalita mo. Baka mamaya fake news na naman to, ikaw pa naman inuknukan ka ng fake news. Kailangan sumagot ka rito, J. Ruiz. Totoo ba kaya ka natanggal? Pinapalabas dito, parang kinulimbat mo, 50 million.
Oo, para saan 'yun? Mamaya sagutin natin. Ang nagsabi sa akin niyan ay isang pambihira, Tweety Bird sa loob ng PCO. Ba may Tweety Bird sa PCO? Pangalawang tanong, Montulfo, bakla ka ba? Kasi napapansin ko medyo mahilig ka sa bird, eh. Unusual, kasi bihira talaga sa lalaki yung mahilig sa bird. Ngayon sabi niya kahit magkapit-pitan tayo ng betlog. Yung dati niyang sabi, ngayon naman meron siyang Tweety Bird. Aba parang ah, medyo Montulfo, ako sa akin lang, payo ko sa iyo ha. Medyo huli ka ng magbago ng identity. Ang tanda mo na hindi na bagay na ngayon ka pa magbabakla. Ha? Tigil-tigilan mo yang tigil-tigilan mo yang kahilig mo sa mga birdie. Kasi hindi na talaga babagay sa iyo. Kahit na magpa-transplant ka pa, ako hindi sang-ayon sa mga transplant pero mas lalo sa iyo Montulfo, hindi na talaga babagay. Kahit anong makeup ang gawin mo, magmumukha kang multo. So, medyo ibahin mo na, kaya mo 'yan. Siguro medyo pigilan mo yung sarili mo na kakahilig diyan sa Tweety Bird, ha? Oh, next tayo. Bakit may gano'ng kalaking halaga sa isang opisina ng gobyerno? Di masabi ng Tweety Bird, Tweety Bird na naman. Hindi, totoo. Yun naman talaga yun. Bakit ka magtatago ng 50 million sa vault at sa loob ng gobyerno habang ang ating mga kababayan ay 'pag nasalanta ng bagyo magkano lang ang ibibigay? Halos hindi makakain, halos, minimum wage, hirap na hirap sa kanilang trabaho tapos kayo ay may 50 million diyan. Ready. Ibig sabihin, merong naka-ready na dapat gamitin na ang presidential communications. Communications, communications. Ibig sabihin, posibleng pang communications yung 50 million. Para saan yung communications? Pang optics, pang naratibo. Ayan. Pang-marketing. Hindi inireport sa pulisya ang pagnanakaw dahil di maipapaliwanag kung saan ang pinanggalingan nito. Pero may haka-haka na ipambabayad sana ang 50 million sa mga influencers at vloggers na defender ng administrasyong BBM. Grabe ka, Montulfo, sa pasabog mo. Talagang bumaligtad ka na. Kinana mo na si Bongbong Marcos. Naramdaman mo, pabaligtad na ang bangka. Palubog na ang bangka, kaya ikaw ay safety na. Pambira, ay, nako. Pero alam mo ako, dito sa point na to, yung 50 million kung may nawawala, hindi, I don't know. Pero yung itong ipambabayad sana sa influencers at vloggers na defender sa administrasyong BBM, totoo yan. Ako, naniniwala ako dyan. Naniniwala ako dyan. Kasi, ang dami talagang trolls. Bukod dun sa trolls, si Bongbong Marcos mismo, inamin niya may mga trolls siya. Sa katunayan, may mga kakilala ko, umamin nga sila Yung isa nga, pinost pa ni Banat Bay. 'Di ba? Gusto nyo ilabas namin dito yung mga conversation. Alam namin kung sino yung mga bayad. Lalong-lalo na yung dating Duterte na halos sambahin si BP Sara biglang bumaligtad. Delicates yun. Bayad yun. Kami mismo, naalok kami. Si ano naman yun, dating speaker na ano kami, baratan lang daw namin si Sara. Kaya alam namin, sa simula pa lang, talagang kakarnihin si BP Sara. Kaya ako naniniwala ako dito, ang sarap ng buhay. Hindi, totoo yung mga vloggers ng maka-BBM. Ang sarap ng buhay ng mga animal na yan. Kumikita na sa YouTube nila,
Kumikita pa sa ano, oh, 'di ba? Yung isa nga, yung gagong vlogger. Siya mismo inamin niya, eh. Oh, 'di ba? May mga bayaran talaga diyan. Mahalata niyo naman kung sino yung mga tuta ni Bongbong Marcos, eh, yung mga defenders. Kaya lang ito, isa si Mon Tulfo na bumaliktad, okey? Pero abangan niyo 'tong sasabihin ko, baka sabihin niyo, eh, tsamba, ha? Makatsamba na naman tayo. Unti-unti mga vloggers lilipat na. Yung iba na sinunog na nila yung bridge nila, hindi na sila makalipat sa Duterte, yung iba lilipat sa Dilao. Yung iba hindi na rin makalipat sa Dilao, gigitna. Pansinin niyo 'yan. Naku, may bro, hindi ko kayo nilaglag, ha? Hindi ko naman kayo pinangalanan, ha? Pero yung iba diyan kaibigan natin, oh. Tingnan niyo gigitna yang mga 'yan. Oo, hindi, okey lang 'yan kasi yung pinambayad naman sa inyo galing din sa taxes, eh. Oh, 'di ba? So, okey lang 'yan, ha? Pero sila mismo, ramdam nila, oh, ha? Eto mga influencers, ha, ramdam nila malapit na. It's just a matter of time. Bakit? Sobrang laki nung nakaw, hindi maitatago. Sobrang laki nung binitawan ni Imee, hindi maitatago. Hindi na unti-unti na ito. Yung iba lilipat dahan-dahan, pero yung iba talagang isang malaking tao lang, tapos 'to. Maniwala po kayo sa'kin, ha? Oh, abang-abang natin, abang-abang lang, ha? Abang-abang natin. Hindi natin alam, malay natin si Tambi bumaligtad, ha? Kasi even si Bongbong Marcos, sinasabi ko na ito, at si Tambi maglalaglagan na. Mm. Meron po tayong intel. Hindi ko po kayo niloloko, ha? Hindi ko po kayo niloloko. Nakakarating po talaga sa akin 'to. Pero hindi ko aaminin kahit magkapit-pitan ng betlog. Mm. Maglalaglagan na sila. Even yung politiko mismo, alam ko kung sino yung ilalaglag. Okay? So this coming weeks, very exciting. Ha? So abang-abang tayo. Hindi matukoy kung sino ang nagnakaw ng malaking halaga. Kaya tinanggal ba si Jay Ruiz? So sinong nagnakaw? I don't know. Mon Tulfo, tinatanong kita. Ninakaw ba ni Jay Ruiz? Ninakaw ba ni Claire Castro? Ninakaw ba pabalik nung sponsor? Kinuha ba ni Bongbong Marcos? I don't know. Kayo tatanungin ko. Sa tingin ninyo, kung totoo 'tong sinasabi ni Mon Tulfo, sino nagnakaw nun? Hindi ko po kayo masagot kung totoo kasi 'to sinasabi. Binalita ko lang 'tong binalita rin ni Guanzon. Ako isa lang ang alam ko ritong totoo, eto. Pero may haka-haka na ipambabayad sana ang 50 million sa mga influencers. Alam ko 'yan. May mga kakilala tayo diyan nandiya-diyan, eh. Oo, swerte niyo. Kami kayod marino. Kayo asa sa bayan, pero okey lang, patapos na naman na, eh. Hindi, sa totoo lang hirap na hirap din sila. Kailangan din nila talaga ng malaking bayad. Kaya ang hirap ipagtanggol talaga ni Bongbong Marcos. Kakatanggol mo pa lang tingnan niyo nangyayari kay Claire, stress na, 'di ba? Oo. Parang, may binanggit lang si Tikia, parang ano na, mananakit na, 'di ba? Kita naman, na-stress sila. Hirap talaga ipagtanggol ni Bongbong Marcos. Papagtanggol mo, kinabukasan gagawa na naman katarantaduhan. Ang hirap, mahirap. Naawa rin ako sa kanila, pero okey lang 'yan. Kumita naman kayo, eh. Next po tayo. Speaking of nawawalang 50 million sa loob ng PCO at ang natanggal si Jay Ruiz at namamayagpag si Auntie Claire at may kumalat na, hindi mo may kumalat na conversation. Hindi ko alam kung si Auntie Claire 'yon. Basta
may kausap siyang vlogger, no? So hindi natin alam kung si Auntie Claire, pero eto na medyo dumudugtong-dugtong. So pakinggan naman natin, kung si Auntie Claire ay hindi fake news. Okay, bago natin simulan, lagay niyo diyan. Fake news ba si Auntie Claire? Oo o hindi. Sige, tatingin ninyo. Hindi ko alam kung paano nagsimula yan na nag-resign ako. In-announce siguro yan. Pero wala akong resignation na pinail. Opo. Kasi sinabi niyang lumabas, nabasa ko na lang, I resign out of delicadeza. Oh, kita mo, Claire? Bastos ka talaga. Nanghihimaso ka pa, pilingera kang kapatid ng mga Marcos. Bastos ka pa dahil fake news ka. Tingnan mo. Ang sabi nila, Claire, nag-resign daw si ES Bersamin, dating ES Bersamin. Hindi po nag-resign. Tinanggal siya. Oh. Kung ako sa iyo, ES, tell all ko na. Si Montulfo na nilaglag na rin kayo. Ikaw, Saldi ko nagsalita na. Ikaw bilang dating justice ng korte, siguro naman meron kang paninindigan sa batas. Bersamin, baka naman pwede kang mag-tell all na. Ngayon nagkakalaglagan na kasi pumalag na siya Pwede namang nag-resign si Bersamin. Hindi. Tahimik na lang siya dapat pero hindi, pumalag siya. Tuloy-tuloy mo na yan. Palag ka na. Nation na pinail. Opo. Kasi sinabi niyang lumabas, nabasa ko na lang, I resign out of delicadeza. Masarap pakinggan, yung out of delicadeza. Pero hindi naman totoo yan. Kinumpirma ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin na tinanggal siya sa pwesto, taliwas sa anunsyong Malacanang na nagbitiw siya out of delicadeza. Unang iniulat ng Billionaire News Channel ang pagpapalit liderato sa gabinete 2:00 ng hapon nitong Lunes. Pero ayon kay Bersamin, kahapon lang siya nagpasa ng sulat na nagsasabing umaayon siya sa anumang desisyon ng Pangulo. Paliwanag ni Bersamin, wala siyang sama ng loob kay PBBM at hindi niya mamasamain ang naging pagpapasya nito. Kaya lang, okay. Kasi talagang karapatan naman ng presidente na maglagay at magtanggal ng sekretary. Ang naging problema dito, yung fake news kayo, mag-ina, magsyota, hindi magsyota. Ano ba talaga si Claire at saka si Bongbong Marcos? Kayong mag-ama, ewan ko na kung anong tawag ko sa inyong dalawa, fake news kayo. Kasi bakit nyo sasabihin na nag-resign siya hindi naman? Tapos bastos pa kayo. Hindi nyo inantay yung resignation, nag-announce na kayo. Sapat yan. Sasabihin, dapat naman medyo formal naman kayo. Office of the President Pagre-resignin mo ang sekretary mo. Sekretary mo yan, Bongbong Marcos. So, bigyan mo naman siya ng courtesy na antayin mong ipasa yung resignation bago ka mag-announce sa media. Animal kayo. Bastos talaga kayong dalawa ni Claire. Dahil kapag daw presidente ang nagdesisyon, wala na raw dapat hingin na rason. Pero inaamin ni Bersamin na dismayado siya sa pagkakaanunsyo ng palasyo dahil siya pa raw ang huling nakaalam ng pagkakatanggal sa kanya. Nang tanungin kung ano sa tingin niya ang rason ng kanyang pagkakasibak, Do not know. That's you ask them kung bakit nila without consulting me. The messaging should be clear. You ask them if they had a letter. Ako sa tingin ko, bakit to tinanggal? Naglilinis ng kamay. Linis kamay to, hugas kamay itong mga to na syempre nabanggit yung kanyang pamangkin ata yun, yung Yusek. Nabanggit to. So, tanggalin siya para sabihin na may gumagalaw ang Malacanang, no? Pero alam mo, Bersamin, gaya ng sabi ko, it's about time na manindigan ka dito. Imposibleng wala ding alam to si Bersamin. Dapat magsalita ka na. How did you feel about it? Well, I felt bad somehow, but I am not going to waste time worrying about the nuance or the way they did it.
Kasi alam mo, mali din 'tong mga diskarte ni Bongbong Marcos, itong pinagtatatanggal niyang 'tong mga 'to. Remember, maraming alam 'tong mga 'to. Kahit yung pamangkin niya ito na binanggit ni Saldico, siguradong may alam, 'no? So, parang mali rin ang diskarte. But anyway, siguro talagang, dahil sa kakakapit sa patalim ni Bongbong Marcos, kakakapit tuko sa posisyon, wala na siyang magawang tama. Sabagay, mahirap na rin talaga palusutan 'to, sobrang laki ng nakawan. Sobrang laki ng responsibilidad ni Bongbong Marcos. Tapos yung question pa ng patungkol sa kanyang kalusugan dahil siya po ay nagdodroga di umano, sabi ng kapatid. So, patong-patong na yon, hindi niya na kayang paikutin ng kumakain ka na lang ng tae kung mapapaikot ka pa ni Bongbong Marcos. Kaya ito, malapit na ito. Malapit na po. Because maybe they were also under instruction or given the impression na mayroon akong resignation. I cannot blame them for that. 12:00 ng tanghali noong Lunes, may tumawag daw sa kanya na malapit niyang kaibigan at sinabing pa-exit na siya bilang executive secretary. Ang sagot ni Bersamin, no problem. Ilang araw bago matanggal sa pwesto, itinanggi ni Bersamin ang eksklusibong report ng BNC tungkol sa napipintong pagpapalit sa kanya. Mayo naman nitong taon, itinanggi rin ni Bersamin na isa siya sa target ng balasahan ng... Nararamdaman nyo na ba na talagang magalaw na ang barko ni Bongbong Marcos? Hindi na talaga stable, no? So kailangan na talaga tong matapos. Gabinete. As far as I am concerned, the executive secretary, the president... Next topic po tayo, Ito nakita ko lang, ang Malacanang may bagong spokesperson. Pakilala ko po ang bagong spokesperson. Si Pinky Castro. Nakita ko lang po ito, Okay, pinick up ko. Kasi etong picture na ito, sabi, ay, Katsoli, ayan, obvious ba? Tanga. Itong mga trolls talaga, Pero itong picture na ito, marami pong kahulugan ito. At ito ay sapul na sapul. Dahil ito si Pinky Lacson, ibinaba mo ang sarili mo. Hinayupak ka. Ikaw, Pinky Castro. Sana, bilang Blue Ribbon Chairman, nasa gitna ka. Pero kitang-kitang nag-aabogado ka para kay Bongbong Marcos. Halatang-halata. Even yung pinagbintangan mo na dalawa, hindi mo pa nga nakukuha yung panig nila. Inakusahan mo na agad na as if sigurado ka na kasalanan ng dalawang ASEC at si Bongbong Marcos ay malinis. Tapos sasabihin mo hindi ka nag-aabogado. So, parang nasa Blue Ribbon Committee ka, pero ikaw ay spokesperson ng Malacanang. Hindi ba sobrang dumi nun? Hindi ba sobrang kabadingan nun? Sana man lang, kung ikaw talaga ay makabongbong Marcos, wala namang problema yun . Karapatan mo yun, tumakbo ka sa partido ng alyansa. Kahit nakalaban nyo ni Tito Soto yan dati nung tumakbo kang presidente at sinisiraan nyo rin, ngayon kinakain nyo rin yung tae ninyo. Pero okay lang, bilang senador, kumampi ka na sa kanya, naiintindihan namin. Pero sana magpakalalaki ka. Huwag mong sasabihin na hindi ka nag-aabogado kay Bongbong Marcos, pero yun naman ang ginagawa mo. Kabaklaan yan, Brad. Sir, yung ginagawa mo. Tapos, umalis kang bilang Blue Ribbon Chairman. Bumalik-balik ka pa dyan . Hindi naman para imbestigahan ng dalawang partido. Sa simula pa lang, may desisyon ka na. Malinis si Bongbong Marcos. Saan papatungo yung ating investigasyon? Brad, magpakalalaki ka. Kung gusto mong tayuan si Bongbong Marcos, umalis ka sa Blue Ribbon Committee. Blue Ribbon Chairman. Kung gusto mong Blue Ribbon Chairman, umasta ka ng naaayon.
Huwag kang parang abogado ni Bongbong Marcos. Yan lang naman ang sa atin. 'Di ba? Ang daming, alam mo, yung mga dating nasa gitna, ito napansin ko 'to, yung dating walang pakialam sa Duterte, sa Marcos, sa Dilaw, yung ano lang, alam mo gusto 'to si Ping Lacson dati. Gusto 'to si Pinky. Pero ngayon, lumabas ang totoong kulay. Naku! Tama! Si dating Senadora Miriam Santiago sa pagkakasabi sa iyo kung anong kunay mong katauhan, Pinky. Umayos ka. O, next po tayo. Eto, gusto nyo ulit makarinig ng fake news. O, di ba? Yung sinabi nila kay Bersamin, nag-resign daw, pero yung pala pinag-resign. So, fake news fake news. Eto, another fake news. Hindi pangkaraniwan na organisado at tila malaki ang pondo na binuhos sa rally ng grupong United People's Initiative o UPI. Tingin nila may grupo o foreign backer na nasa likod ng kilos protesta. Para pag-usapan yan, makakausap po natin si AFP spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Yes, good noon. Cheryl, and sa mga ng programa, good noon to everyone. Salamat po sa oras. Pakipaliwanag nga po, sir, ano po yung nagtulak sa AFP na imbestigahan itong rally sa People Power Monument? Bakit ninyo po nasabi na unusual yung logistics at financial support na nakuha ng grupo para mag-rally? Yes, una sa lahat, Cheryl, the AFP looks at all possible areas na kung saan posible maging threat sa ating bansa. Hindi lamang isang rally. And we narrow down, we focus on areas na upcoming na malalapit na. And for this particular rally, ito ay sumabay sa rally sa Luneta ng isang malaking grupo. And if you notice, we noticed that the way it was planned, on short notice. Ito po ang punto nitong mama na ito. Sir, sabi niya, meron daw pumopondo o pinondohan yung rally ng UPI diyan sa People Power Monument ng banyaga, ng foreigner. So sa madaling salita, baka mamaya, ididikit na naman sa China to, animal talaga. Alam na natin yung istoryang yan. O pakinggan natin, ano ang dahilan, bakit bigla-bigla niyang naisip na may pumupondo? O, pustahan tayo, sasabihin nito, China. Ng isang malaking grupo. And if you notice, we noticed that the way it was planned, on short notice, ang unang nagpaalam ay yung malaking religious group doon sa Luneta. Ito ay sumabay lamang. They were supposed to have been scheduled for the 30th. And then sumabay sila sa rally ng Luneta. And then it was well organized. Behind that, of course, to be organized, you need funds. If you look at the way it was conducted, may stage, marami silang mga admin equipment o ancillary equipment, portalets, etc. Merong air-conditioned tent. Merong catering service. Hindi ka makakita ng rally, supposedly, different groups ito. Hindi, unlike sa Luneta, one big organized group. Ito, different groups. Sino ngayon? Ito, ikaw nagsabi, different groups. Okay? Bakit foreigner? Hindi ba pwedeng individual groups ang nagpondo? Hindi ba pwedeng, ito babanggit ko lang Halimbawa lang, hindi ko alam kung meron silang tent doon. Halimbawa, GMA, News 5, meron silang tent doon, air condition. Baka sila naglagay doon. Anong problema kung may air condition tent ka? Natural, kailangan ng holding area. Baka naman, yung mga media outlet. Di ba? Hindi ibig sabihin, merong pumupondo. Halimbawa kami, Banateros, di ba? Halimbawa, nagdala ng pagkain doon. Isang grupo lang naman ng Banateros. Ilan ang grupo sa buong Pilipinas? Ilan ang Pilipino na gusto ilabas yung kanilang hinaing sa puso? Di ba? Hindi ba pwedeng may mga
mga negosyanteng mababait na dumaan doon, nagpadala ng pera para pambili ng pagkain, pambili ng mga tubig, 'di ba? Masama ba 'yun? Wala namang masama doon, 'di ba? Pero bakit agad foreigner? Sir, para namang ako tanong ko lang, meron ba kayong intel funds? Pero parang medyo mahina yung pag-iimbestiga ninyo. 'Di ba? Sana naglagay ka na ng ebidensya na foreigner ang ano. 'Di ba? I mean, kahit naman yung mga rally ng mga kahit naman si Bongbong Marcos nung nagrarally, siguro naman may pumondo dong politiko. Wag naman tayo maglokohan. Bakit foreigner agad? Napapatakbo nito. May catering service ka na hindi pangkaraniwan, hindi naman yung normal na everyday fast food natin. So all of this, we are looking at everything. Hindi natin sinasabi na meron na yung mali. But again, as part of the stand of the AFP, we are looking at everything to see kung saan tayo pwedeng magkaroon ng problema. Bakit nyo rin po direktang natukoy or tinukoy at iniugnay dito ang China? We have to understand the adversary we face. Ito yung sinasabi ko kahapon, the bigger picture. And many times, we have seen that we are being battered in the West Philippine Sea by the Coast Guard, by the PLA Navy, by the... Tingnan mo, no? Yun agad sila. China. Okay? Ito yan. Huwag na tayong maglokohan. Sir, kung gusto nyong yan ang paniwala ninyo, kami ito paniwala namin. May karapatan kayo dyan, may karapatan kami dito, sir. No? Pero sa tingin namin, niloloko ng mga ito ang taong bayan. Pagka lahat na lang, may problema, may baha, problema ng Duterte. Pagka may nakawan, dahil sa Duterte. Baka mamaya pati nagsampalan yung amo nila, kasalanan ng Duterte. Kung hindi naman Duterte, pag may rally, China. Ganun ba? Pagka may problema sa dagat, kasalanan ng China. Ang balita namin, kayo nag-aamon doon. Hindi itong mga Coast Guard. Dati nga yung mga magsasaka natin, kainuman pa yung mga Chinese. Wala naman silang problema. Pumasok-pasok lang si Bongbong Marcos. May problema na tayo sa China. Huwag pa tayo magpapaloko, ha. Tatandaan po natin, yan po ang style ng gobyerno ngayon. Dahil baon na po sila. Huwag tayong papayag na ililihis nila na ang problema ng ating bansa ay ang magnanakaw at ang mastermind nasa gobyerno. Tandaan nyo po yan. Pangalawa, adik ang presidente natin. According dun sa sister. So, napakalaking balita yan, ibebintang na naman sa China. Yang ganyang klaseng balita, para sa akin, ay pang-iinsulto sa talino ng mga Pilipino. Parang sinasabi, sige, tanga. Tanga yung mga Pilipino. Lokohin natin, lihis natin. Hindi sila makahanap ng magandang paraan. Yung ganitong kababaw na paraan ang ginagawa nila, China. the maritime militia. In international fora, we have their narratives, their misinformation, disinformation, malinformation, painting the Philippines as the aggressor, as the country causing all the trouble. Ano connection sa rally? Sige, may problema tayo sa China. Ano connection sa rally? I-connect mo nga, sir. Ipaki-connect. Hindi pinapakinggan nyo. Anong connect? In the West Philippine Sea, South China Sea, demonizing us. This is done by the Chinese Communist Party whose objective is regime survival. Bakit? Kung sakaling magising ang tao nila, posibleng umaklas ang tao nila. And this is done through the UFW system or the United Front Work system. It is a network of parties and state agencies. Asan ba yung mga komunista natin? Sino ba sumusuporta sa mga komunista natin? Alam nyo naman siguro kung sino yung mga party list natin na involved sa communist. Meron naman kayong intel funds, imposible hindi nyo alam. Sino sumusuporta doon sa mga komunista natin mga party list? Ako'y nagtatanong lang, sir, huwag kayong magagalit. Kasi alam ko mas intelligent kayo. Kasi meron kayo, na matagal na kayo dyan. Huwag nyo sabihin, sir, di nyo alam yung mga komunistang trying to co-opt or to influence other people, other states, other groups
And in country, in the Philippines, UFW is active. Hindi natin ito nakikita, nararamdaman lamang. Part of the activities here is... So, sir, diretsuhin nyo na. Kasalanan ng Duterte. Sino pumupondo dyan? Si Duterte. Yan na lang sa tumbukin niya mga yan eh. China. So, sige, bintang nyo na. Pati pagdadrugs ni Bongbong Marcos, bentang nyo na kay PRRD. Pambihira ito mga to. Sige, next po tayo. Wag na natin pag-iintindihin. Mapakita naman natin yung mga fake news. Tingnan po natin ito nga. Ito ay very important to. Ako po ay lalapit sa inyo, sa ating mga manunood, no? Sa inyong mga mahal ang Pilipinas. Ito po ay aking ipapakiusap sa inyo. This is very, very important. Sana po pakinggan natin, no? Merong bagong statement ng PDP. Sabi niya, PDP Laban challenges BBM to take a drug test. Yan. Nakalagay po dyan. Hindi ko na po babasahin lahat. Okay? So, pakibasa nyo na lang, no? Pero before nyo sanang basahin yan, yung sinasabi ng PDP na mag-drug test si Bongbong Marcos ay pakinggan nyo muna. May importante kong sasabihin. With all due respect, with all due respect sa PDP, wag na po natin sabihan o hingin kay Bongbong Marcos na magpa-drug test. Wag na po. Dati po, yes, lagi naming sinisigaw yan. Drug test, drug test, drug test. Pero ngayon nagsalita na si Amy. Alam na natin, kinonfirm na ni mismo ng kapatid na addict si Bongbong Marcos. Dapat ang statement nyo ng PDP, addict si Bongbong Marcos and he must resign. Kasi pag hair follicle test pa natin siya, it is as if sinasabi natin hindi tayo naniniwala kay Amy. Tatandaan po natin, binabanatan din namin si Amy Marcos noon. Bakit? Kasi alam na ng buong Pilipinas, addict yung kapatid. Pero kailangan lang mayroong magsasalita na eyewitness mismo. Siya mismo nakita niya. Ito nagsalita na, nililinis pa nga nila yung pinagkalata ng kanilang droga. So, Bongbong Marcos is an addict. Yun na yun. Gawa na natin ng paraan paano siya matatanggal kasi hindi illegal. Again, hindi tayo magsasabi ng illegal yung unconstitutional. Doon lang sa legal, pwedeng impeachment. At ang balita ko, meron na nagpaplano ng impeachment kay Bongbong Marcos. Pwede rin itong simulan ni Tambaluslos, ni dating Speaker Romualdez. Malay natin, magsalita na si Martin Romualdez. Utusan niya na yung mga bata niya. Tell all na rin sila. Dahil sukob na wala na Dulo na to. Kapatid niya na mismo. And hindi po pwede na walang pananagutan si Bongbong Marcos dito. Pwedeng pakilusin ng impeachment. Dapat ganun na ang tinatrabaho ng PDP. Kasi Bongbong Marcos is an addict. Hindi po natin kinukontra PDP. Tayo po ay nagsasuggest lang. Kasi nagsalita na si Amy. Detalyado po. Hindi naman yung kinuha lang sa puwit niya Diba? Hindi naman ito yung parang chismis lang. Tandaan po natin kapatid niya yan at alam niya bata pa nagdodroga na si Bongbong Marcos at hindi nagbago. Hanggang naging presidente, nagdodroga pa rin. Si Amy mismo nagsabi nun. So ako yun naman nakikiusap din sa ating mga manunood. Huwag na natin hingin ang drug test kay Bongbong Marcos. We don't need to. Matagal na nating alam at kinumpirma ng kapatid. Yun na yun. He is an addict. Let's ask for his resignation.
Hindi po ito pilitan, ha? Ano naman yun eh? Kusang loob niya kung magre-resign siya. Kung ayaw niya, bahala siya. Kung makapal ang mukha niya, bahala siya. Pero meron namang naaayon sa batas yung ginawa nila kay BP Sara, pina-impeach nila. So yun ang isigaw natin. Impeach Bongbong Marcos because he is an addict. AFP, what are you going to do? Hindi po tayo nananawagan sa AFP. Tinatanong ko lang, ano ang magandang gawin kay Bongbong Marcos sa tingin ninyo? Di ba? Ulit hindi tayo nagtatawag sa AFP. At wala akong kakayanan tawagin ng AFP. Let's do this in a legal way. Maraming paraan. Hindi hair follicle. Pakinggan nyo po ito. Kung bakit dapat umalis na si Bongbong Marcos. At meron tayong karapatan na dapat matanggal si Bongbong Marcos. Ito, pakinggan nyo po ito. Ito po yung interview ko kay Attorney Torion. At doon sa hindi pa nakaparinig na ito, ito, i-discuss po natin. Kung narinig nyo naman, i-explain kong mabuti po sa inyo. Okay? Anong konteksto nito? Ito, yung kakadinig lang namin, nasa SME na ito yung kadidinig lang namin nung speech ng kanyang kapatid na si Amy Marcos na addict si Bongbong Marcos. Ang tanong, what's the next step? Diba? This is very important. Gawin natin sa legal na paraan. Ano ang legal na paraan? Attorney Torion. Alam naman natin, napakagaling na abogado nito. Pakinggan po. Kasama natin si Attorney Torion. Ngayon lang kakarinig natin yung sinabi ni Senator Amy. So ano masasabi nyo, Attorney? It was a very explosive revelation, no? Doon na-confirm natin na lulong na pala ng droga ang ating Commander-in-Chief ng... Ayan, lulong na... This is not a laughing matter. Hindi lang po siya tumitik, hindi lang po siya nagdodroga, lulong. Okay, lulong na si Bongbong Marcos sa droga. Military at ng mga pulis, no? At saka nananawagan siya na pauwiin muna si Presidente Marcos sa kanila at saka ipagamot daw muna siya. Ang intindi ko doon na either iparesign muna niya or ipalive niya yung kanyang kapatid and there should be constitutional succession. Yun ang pagkaintindi ko. Ako yun naman din ang intindi ko na mag-resign siya, nananawagan na yung kanyang kapatid. Alam mo, yung mga umiepal dyan, ako bilang panganay, at yung kapatid ko is in danger because of drugs. I will do everything. Kahit matanggal siya sa pwesto niya, kahit mawalan siya ng pera, I will do everything to keep him alive. Yun ang importante. Isusulong ko siya dyan. Baka mamayang gabi lang ma-overdose. Hindi nila naiintindihan yung sinabi ni Amy. Pero let's go do. Bayaan muna natin yung magkapatid. Eto muna. Anong dapat natin gawin? Kaya sana sa ating mga minamahal na mga military, no? Ayan, panawagan na sa inyong mga military coming from a lawyer, legal way. I hope and pray that they will remember the constitutional injunction that they are the protector of the people and the state. Ayan. Kayo, sundalo, wala tayong hinano, Inuulit ko lang ang sinabi ni Attorney Torion. Kayo ang protector ng konstitusyon. Kayo ang protector ng state. Military. Galaw-galaw. Galaw-galaw. Ayan. Salita na po yung kapatid ng ating presidente at sinasabi niya na hindi na mentally fit itong ating presidente. And you know what to do. And sana naman ay suportahan natin ang ating Republika ng Pilipinas. Suportahan natin ang mga citizens po ng ating republic. Tanong, militar, ito sabi ni Attorney Torion, you know what to do. Do you really know what to do? Kayo nagtatanong lang. Sabi nga ni Attorney Torion, you know what to do because our president is not mentally fit to run the country. Yan po ang sabi ni Attorney Torion, inuulit lang natin. And we should do the right thing. Ano yung right thing? Alam na ng military anong right thing. Doon lang tayo sa legal.
Okay? Pagtanggol nyo konstitusyon, alam nyo ang kalagayan ni Bongbong Marcos, you know the right thing, we leave the decision to you. If you keep quiet, so be it. We cannot do anything about it. Kayo ang sundalo, hindi naman kami. Kayo ang militar, hindi naman kami. Wala tayong panawagan. In-explain lang natin mabuti yung sinabi ni Atty. Torion. Congratulations sa kasi yung mga katulad ni Atty., mga vloggers, mga politiko na hindi nagpatakot, hindi nagpabayad hanggang sa huli ay lumaban. Maraming salamat. Congratulations at Atty., let's celebrate in Davao. Yun! Ako matindi yun. Mag-celebrate tayo kung sakaling tayo magtagumpay. Sa Davao tayo, ha? Pero alam nyo, yung sinabi ko rito, coming from the heart, ang laki po kasi ng pressure. Grabe takutan ngayon. Grabe ang siraan ngayon. At higit sa lahat, grabe ang bayaran ngayon. Marami na kaming kaibigan na vloggers na dati ay kasama namin. Gusto ang Duterte, galit na galit kay Bongbong Marcos, galit na galit kay Tambi, pero lumipat na ng bakod. Ganun po ang pressure sa aming mga vloggers. Inuunawa ko na lang dahil yung iba doon, may sakit yung anak nila, sinasabi, yung anak nila ganito, ganire, yung asawa nila ganito, kailangan nila ng hanap buhay. So hayaan ko na lang, no? But kaya congratulations doon sa mga vloggers, mga politiko, mga abogado na hindi nagpatakot at hindi binenta ang kaluluwa. Ayan, congratulations, see you in Davao. Next topic po tayo. Okay, so sa kabila ng banat ng kapatid niya sa kanya at sinasabing addict siya at hindi lang addict si Bongbong Marcos ay lulong sa droga, ano naman ang ginagawa ni Bongbong Marcos? Para sagutin si Amy Marcos, yung kanyang kapatid. Ito, tingnan natin. Sinimula ni Pangulong Bongbong Marcos ang araw sa Malacanang kung saan pinangunahan niya ang panunumpa ni Ralph Recto bilang Executive Secretary kapalit ni Lucas Bersamin. Ayun, ang pinalit sa ES, sa Executive Secretary ay si Batman. Mambira. Magtatrabaho na naman ng gabi ito. Batman to, Batman ito. Naku, patay tayo dyan. Na baka tumaas ang bat natin. Nako, alam naman natin to si Recto talagang At gayon din ni na Finance Secretary Frederick Go. Mula palasyo, dumiretso ito sa PhilSports Complex sa Pasig kasama ang asawang si First Lady Liza at anak na si Vincent para pangunahan ang pagbubukas ng mas pinagandang pasilidad para sa mga atleta na proyekto ng First Lady. Naku, mambira. So ano ang sagot ni Bongbong Marcos na addict siya, addict yung asawa niya at addict din yung anak niya at ang nagpalala sa pagiging addict ni Bongbong Marcos ay si Liza. Anong sagot niya doon? Inassign na na ES si Recto at yung gym na pinaganda ng kanyang asawa. Wow, grabe. Hindi mo planong sagutin yung sinabi ng kapatid mo na adik ka? Hahayaan mo na lang yung mga abogado mong si Atty. Claire, si Atty. Ping Lacson, si Atty. Boying Remulla, si Atty. Tito Soto, kung ano sino-sino pang talagang magtatago ka na lang. Sa mga mabibigat na issue nakatago ka, Bongbong Marcos. Yung mga kinahaharap. Malaki po ito Hindi ito basta adik lang siya, lulong siya. Bawal po yun sa konstitusyon. Kasi dapat mentally fit, healthy ang presidente. Ang laki po nun. Kapatid niya ang nagsalita. Hindi niya sinasalubong yung problema. Tinatakbuhan niya. Kunwari, hindi ako affected. Hindi totoo. Tuloy ang trabaho. Nek-nek mo. Tapos ang pinapatrabaho mo yung iba, tago ka ng tago. Yan ang personalidad mo, ulitin ko. Pag malalaking issue,
takbo ka, Bongbong Marcos. Takbuhin ka. Unang binisita ni PBBM ang bagong gym. Sa kabila ng mabibigat na Ay, wag yan, yan ang wag mong gagawin, Bongbong Marcos. Yan, maluluslusan ka. Wag mong pagsasabahin ang drugs tsaka gym. Lalong-lalo na deadlift. Deadlift po ang tawag dyan. Mahirap po yung exercise na yan. Hindi po bagay. Baka gayahin ka ng mga kapwa mo addict, mamamatay sila dyan. Don't even think about it. Drugs and gym don't mix. Hindi. Drugs and deadlift don't mix. Yung gym, yung mga minor, okay lang yan. Pero yung mga ganyan, mga heavy, wag. Baka gayahin ka. Wag. Marami pong addict sa Pilipinas. Delikado, baka ma-impluwensyahan mo. Delikado. Wag. Sa mga nananawagan ako sa mga addict, wag niyong gagawin to. Delikado po ito. Nakakamatay. Ng Pangulo, nagawa pa niyang magbiro at magbuhat ng barbell. Sinilip din ng First Family ang dormitoryo para sa mga atleta at para-athlete. Yan ang dormitoryo ng athlete natin. Pambihira. Ay nako, pinagmalaki pa. Saka dumiretso sa Sports Museum kung saan makikita ang mga gamit ng kilalang Pinoy athletes gaya ni Manny Pacquiao. We had something like this before, but I have to say it wasn't this nice, even at that time. So, well done, Madam First Lady. Yes! Ayaw mo magulpe, no? Sip-sip! Ew! Ang hirap magbuhat ng sariling bangko, no? Pinuri niya, hindi daw ganyan kaganda, pero ngayon gumanda dahil kay First Lady. Tingin mo, may naniniwala sa mga sinasabi niyo? Takbuhin. Nung may debate, anong ginawa mo? Hindi ka umattend ng debate, nagluto ka ng pakbet. Cooking show. Ganyan ka. Ek nyo. Hindi na obra yan. Ginagawa nyo tanga Pilipino, gising na sila eh. Nalulunod ang Pilipino. Ang problema natin, ghost projects. Ang dyan ka sa sports complex. Pinupuri ang asawa mo. First Lady. Dagdag pa ng Pangulo, importanteng pagtuunan ng sports dahil malaki rin ang nagagawa nito para magkabati-bati ang magkakaaway. Because walang Pilipino na hindi kakampi sa Olympian natin o sa athlete natin na lumalaban. So kahit hindi kayo magkasundo, yun na nga, hindi ba balitang-balita si Manny Pacquiao pag lumalaban doon sa Mindanao, ceasefire. Dahil manunood muna sila ng laban ni Manny Pacquiao. Pero miski na, Bongbong Marcos, yung timing mali. Maling-mali. Ang laki ng kinahaharap mo. Salubungin mo. Sagutin mo. Solusyonan mo muna bago yung mga ganyang kakornihan. May panahon para sa mga ganyan. Pero ito, that is the least na ine-expect ng taong bayan na gawin mo. Siyempre, sasabihin mo, ida-downplay mo yan. Kunwari, hindi ka affected. Pero pinapaatake mo yung mga sila Pinky Castro. And the same thing with you, Hidalin. Ganun din. Kasama rin sa event na ito ang mga kilalang atleta na sina Akiko Thompson at Heidelin Diaz. Present din ang mga Paralympics. Hindi lang ito yung support system na kailangan ng atleta. But yun nga, yung kailangan ng atleta talaga is support from government para mas sustainable din ang maging journey ng isang atleta patungo sa Olympic. Sana okay yan. Walang problema. Pero sana, Bongbong Marcos, dalawin mo rin ng Cebu, ang Bulacan. At ang iba't ibang lugar pa na binabaha. Next topic po tayo. Eto, nakita ko lang at gusto kong bigyan ng komentaryo, no? Sa tingin nyo, tama kaya ito? Sa tingin nyo, tama kaya ito? Si Amy Marcos, dahil pinagbibintangan siya na hindi daw asal ng kapatid yung kanyang ginagawa at hindi daw siya parang tunay na Pilipina, dapat magpa-DNA test si Amy Marcos. Tapos, hair follicle test naman, si Bongbong Marcos, si Sandro, at saka si Lisa.
Pero itong pinakahuli, ito matindi na nakita ko. Sabi ko, pwede. Dapat. O kayo, ano sa tingin ninyo? Psychiatric evaluation for Auntie Claire. Palagay ko kailangan din magpa-psychotest ito si Claire. Hindi po sa pag-iinsulto, pero parang ano na siya eh. Hindi ko alam kung may anxiety attack na siya dahil yung nakita nyo naman yung ginawa niyang pagsagot kay nagtatanong lang naman si Tikia, triggered siya. Lahat ng sagot niya ay patungkol sa Duterte, parang sa tingin ko talagang hindi ko alam kung crush na si Pulong, si Baste o si PRRD dahil parang ano na siya talagang ano na siya sa mga Duterte, talagang hindi niya na maiwasan no? Parang ewan ko, obsessed na siya sa mga Duterte. Higit sa lahat, siguro feeling niya Marcos na rin siya, no? Dahil pati yung issue nung patungkol sa kanilang magkapatid, pinasok na nito si Claire. Nauna pa siyang nagtanggol doon sa mga anak. Sa bagay, duwag din to si Sandro. Nauna pa siyang nagtanggol doon sa asawa. Yung iba nga sinasabi ako hindi naman naniniwala, pero yun ang sinasabi ng iba. Hindi kaya kabit ni Bongbong Marcos to? Hindi ko alam. Ako honestly, hindi ako naniniwala. Pero yun na naririnig natin sabi naman nila, baka panganay na kapatid nila ito, hindi si Amy ang panganay, baka ito. Dahil hindi totoong kapatid si Amy. I don't know, I really don't know. Pero one thing is for sure, parang sobrang nawawala na sa pagiging parte ng PCO o sa trabaho niya yung panghihimasok niya masyado sa magkapatid, no? OA na. Napaka OA nito si Claire Castro. Kaya siguro dapat ipa-check, pa-test din to. Ito isigaw natin. Huwag na natin isigaw na drug test. Alam na natin na addict tong mga to Kinonfirm mismo, eyewitness yung kapatid niya. Confirm na yan. Addict tong tatlo. Ito na lang kailangan natin i-confirm. Kung may pagka-psycho, ito si Claire. Ako kasi hindi rin po pwede yun Delikado rin yun dahil tatandaan natin nasa gobyerno na siya ngayon. Yung ganyang pag-uugali niya, medyo meron naman naging PCO na ganito parang ka-obsess sa family. It is as if na first family siya. Ewan ko lang. Wala pa akong nakita. Next po. Eto, lumabas lang to na may pangako si Boying Remulla na dito kay Saldico, sabi niya, we can give him the best protection. Kayo ba naniniwala that Boying Remulla will protect Saldico? Sige nga, tanong ko lang doon. Kasi as far as I'm concerned, in my opinion, wala akong tiwala dito kay Boying. Napoprotektahan si Saldico. Tatandaan natin, ang naglagay dito kay Boying ay si Bongbong Marcos. Na hindi nga siya dapat ombudsman. Kasi politiko siya May kaso pa siya. So, sa madaling salita, pinasa walang bahala lahat ni Bongbong Marcos, maiupo lang itong ombudsman. So, syempre, tatanawin ng utang na loob ni Boying yan. Sino tinuturo ni Saldico? Si Bongbong Marcos. Sa tingin mo, hindi niyan po proteksyonan si Bongbong Marcos? Hindi ako naniniwala. Diba? Posibleng takutin. Hindi siya pinagbibintangan ko si Boying Pero yung posibilidad lang. Posibleng takutin. Pabaligtarin ng statement. Harasin. At kung ano-ano pa. Diba? So, paano niyan po proteksyonan? Kayo, tanungin ko. Halimbawa, kayo si Saldico. Itinuro nyo ang presidente at ang poprotekta sa inyo. Ipagkakatiwala mo ba ang buhay mo at buhay ng pamilya mo kay Boying? Sige, isipin nyo. Kayo si Saldico. Pagkakatiwala mo buhay mo? Ewan ko sa inyo. Siyempre sa amin yun ibibintang kung may nangyari. Hindi. Ako sa tingin ko sa gobyerno,
Hindi na kung ethical o unethical yung gagawin. Basta kaya nila, gagawin nila. Ako tingin ko yun na. No? Panghuling tanong, sa tingin ba ninyo dapat umuwi si Saldico? Sa akin lang ha, aking opinion. Dapat umuwi si Saldico. Para harapin ang batas, ituro ng masampahan ng kaso. Pero bago yan, ilabas niya muna lahat ng ebidensya. Nakabidyo na lahat. Kumalat na sa internet. Para, in his protection, kahit anong mangyari, ligtas siya. Nailabas niya na yung mga ebidensya. At yung pinakamabigat na ebidensya, wag niya munang ilabas. Protection. Ilalabas lang yun, ipatago sa iba. Ilalabas lang pag may masamang nangyari sa kanya. Yun lang ang aking maisasuggest bago siya umuwi dito. Palagay ko naman, may chance siya pagka ganun. Kasi mayroon siyang hawak na mabigat na ebidensya. No? Pero sa akin lang naman yun. But definitely, punto rin na hindi siya umuwi. Dahil kung ako rin to, mapapaisip ako pambihira. Yung buhay ko, ibibigay ko sa pagkakatiwala ko kay Boying. I don't think so. Maraming salamat po. Huwag po kakalimutan na mai-like nyo po itong video na ito. At sana doon sa mga hindi pa po subscriber, mag-subscribe po kayo sa channel Coach Oli News PH. Maraming salamat po. God bless everyone.